Hello mga kabudang! Panibagong araw, panibagong bake na naman. Samahan niyo ako ngayon. Gagawin natin yung mga slice cakes. Pero hindi naman natin gagawin na i-bake. Magmi-mix lang tayo ng mga dry ingredients. So, syempre, una inayos natin yung mga gamit na gagamitin natin, yung mga utensils, and then, yung mga ingredients na. Kinuha ko yung mga kakailanganin kong ingredients dito sa aking lalagyan. Gagawin ko nga pala yung 5 flavors today. Yan. So, syempre, kailangan natin ng timbangan din. Mahalaga yan sa pag-bake. And especially yung sukat. Kasi pag may namali kayo na sukat, hindi maganda yung kalalabasan ng inyong cakes. Okay? So, yan. Ang first mixture na gagawin ko dyan is yung ating matcha flavor. So, medyo mabusisi talaga pag nagbe-bake. Pero actually, for me, parang mas madali ang mag-bake ng cake kaysa mag-bake ng tinapay. Kasi medyo matrabaho. Para sa akin medyo matrabaho kasi yung pag-bake ng tinapay. Kasi magmamasa ka pa, hindi hihintayin mo pang mag-rise or mag-double yung dough niya. Unlike sa cake, mix ka lang. And then after mo mag-mix, yun na, salang na lang. Ayan. So anyways, yun nga. Mimix ko muna tong aking mga dry ingredients. So, ang tawag dyan, pre-mix. So, para kapag magbe-bake na tayo, imimix ko na lang siya dun sa mismong butter niya o yung dun sa mga wet ingredients. So, ayan. After kong sukatin yung mga ingredients niyan, so, nakita nyo medyo talaga siya mabusisi sa pagsukat talagang. Kailangan pantay na pantay siya dun sa kutsara or dun sa cup na ginagamit nyo. Ayan. So, after nung matcha, I think this one is red velvet. Oo, tama. Red velvet. Meron din cocoa ang ating red velvet. Okay? So, ayan. Tapos ng ating red velvet. And next natin is yung ube. Ayan. Ube mixture. Ayan. So, konting background lang mga kabudang. Nung talagang ako ay nag-start na mag-college or nung tumungtong ako ng college, ang gusto ko talaga is pagluluto. And then eventually na-shift na lang siya sa baking kasi parang mas nagustuhan ko mag-bake kaysa magluto. Pero syempre, gusto ko pa rin magluto. Ayan. So yun nga, nag-aral ako sa TESDA ng baking and then nakakuha ko ng NC2. Kaya may alam din naman tayong konti. Bagamat may mga kailangan pa ako malaman, yan. Syempre, marami pa rin dapat malaman. Pero at least may background ako sa baking. Alam ko yung basic kasi nga nag-aral ako. So, meron akong NC2 na certificate from TESDA. Ayun. So, yun na nga. After ko nung mag-aral ako ng NC2 sa TESDA, and then nung makagraduate na ako, and then nung makapag-asawa ako, nag-put up kami ng business, which is yung bakery. Since marunong din mag-bake yung asawa ko. Yun, nagbe-bake rin ako ng mga cakes and pastries way back 2016, 17, yun. Yun talaga yung bumubuhay sa amin nung bagong kasal pa kami. Ayun, so yun yung business namin. But eventually, nawala din siya. Hindi na manage ng mabuti or may mga hindi inaasahang pangyayari. So, hindi na namin siya naituloy. So, yun, nag-work ulit ako. Bumalik kami sa pagiging empleyado. But then, ito, pag nawawalan kami ng trabaho, ito yung lagi naming, pang second option na income. So, pag wala kaming trabaho, at least meron kaming alam gawin, which is yung baking and pagluluto. So, yun yung nakakapag-survive sa amin kapag wala kaming trabaho. Kaya hindi ko talaga binibitawan tong hilig ko na to kasi malaking bagay ito sa amin mag-asawa. Ito yung bumubuhay sa amin o bumubuhay sa amin kapag wala kaming trabaho. So, yun na nga, yung last na ginawa ko kanina after nung ube, yun yung yema, and then ito yung last, which is yung chocolate mixture. Yan. Medyo mahina ako magsaulo kaya lagi ako merong kopya ng aking mga ingredients nakasulat dyan sa aking magic recipe notebook. And yun na nga, natapos na natin yung 5 mixture na gagamitin natin sa ating mga cake slices. Yan. Kaya abangan nyo ulit pag nag-bake na ako ng talagang mismong mga cakes. Okay? Yun lang. Salamat po sa aking mga manonood. Bye!